God never changes. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon sa ating pong devotion. Nakukunin po natin sa Zephaniah 3 verse 17. Hallelujah. Praise be to God. Nawa po'y samahan po ninyo ako sa ating pong devotion na ito. At tunay na napakaganda na naman ng mensaheng ihahatid sa atin ng Diyos ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. This is your Ate Mabs, ang inyong low carb stroke survivor at ang inyong kakwentuhan, ka-low carbs. Ayan. So magandang araw at ka-stroke nyo din. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong araw ng Biyernes? Today is January 16, 2026 at tunay po na napakabuti ng Panginoon. Patuloy tayong binibigyan ng kalakasan upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Samahan po ninyo ako at buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Zephaniah 3 verse 17 na ito po ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa page 936 kung ganito po ang inyong Bible. Ayan. Kung pareho tayo ng Bible, yan po ay nasa page 936 ng Lumang Tipan. Magandang umaga po, Kuya Dexter. Ayan. So, buksan na po natin ang ating Bible at sabay-sabay po natin itong basahin. Sabi po sa Zephaniah 3 verse 17, New International Version. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Sabi naman po sa Tagalog, magandang balita, Biblia, sa Zephaniah 3 verse 17. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Tunay o Diyos na napakabuti mo. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa napakagandang umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, na mangungusap ka sa bawat isa sa amin. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso at isipan nang sa ganun ay malinaw naming marinig ang mensahe mo para sa aming lahat. Maraming salamat, O Diyos, nawa ay dako mo po sa page na ito ang mga taong nais mong makapakinig. Maraming salamat. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang umaga po muli sa inyong lahat. And ulitin po natin, no, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay kukunin natin sa Zephaniah 3 verse 17. Na ang sabi po ay, The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Sabi naman po sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Zephaniah 3 verse 17. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Hallelujah, praise be to God. Napakabuti ng Panginoon, ano po. Ang ganda na namang pangako nito ng Diyos sa atin. Pero bago po ako magpatuloy, i-double check lang natin. Baka mamaya, wala na naman tayong sound. Hallelujah. Ayun. May sound po tayo.
purihin ng Diyos. Maraming salamat, Lord. Ayan, sige po, tayo po magpapatuloy. Mag-share lang po ako ng mabilis lang. Ayan, sige po. Ayan, habang hinihintay po natin ang iba pa nating mga kakwentuhan, i-share ko lang po ang ating live. Ayan. Magandang umaga din po sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat po. Thank you, Kuya. Ayan. Noon po kasi isang araw ay naka-live na tayo. Tapos wala pala po akong sound. Salamat din po sa mga nanonood sa atin sa God Loves You Facebook page. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Okay. Sige po. Tayo po magpatuloy na. So, again po, ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay kinuha natin sa Zephaniah 3 verse 17 na I hope ay nabuksan na po ninyo ang inyong Bible. At napakaganda po ng sinasabi sa verse na ito. At yan pong pag-aaralan natin ngayon kung kaya't ang title natin ngayong umaga sa ating pong devotion ay God Never Changes. Napakabuti ng Diyos. Hindi po talaga nagbabago ang ating Diyos na buhay. Good morning, Ate Heden. Good morning po at good morning din po kay Mama Christy Aragones. Good morning po, Ate Christy. Magandang umaga. So, tunay po, no, ang ating Diyos kailanman hindi nagbago. Hindi kailanman din magbabago. So, between the year 640 to 608 BC, the prophet Zephaniah spoke to the people of Israel. He warned them of God's judgment, but he also reminded them of God's promise for their future. Although si Prophet Zephaniah ay nagbigay ng mga warning sa mga taga-Israel, pero niremind din niya ang mga taga-Israel tungkol sa pangako ng Diyos sa kanilang kinabukasan. Tulad natin, no? Maraming pangako ang Diyos. Tulad ng pangako ito rin ay pangako ng Diyos para sa atin. Na sinasabi sa Zephaniah 3 verse 17 na the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with singing. Ulitin natin sa Tagalog, napakaganda pong pakinggan. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Hallelujah. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Hallelujah. Ang sarap po no na malaman na ang Diyos ay nasa piling natin. At ang kanyang kapangyarihan ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa ating buhay. Hallelujah. At yung pag-ibig niya ang magbibigay sa atin ng bagong buhay. So tunay po, no, ang Diyos ay mahal tayo. Ang Diyos ay ang ating katagumpayan. Sa ngayon lamang po mga nag-tune in, huwag po kayong malito. Ang atin pong 6:30 ng umaga ay para sa ating spiritual wellness. Kung meron man po tayong ibang oras na live, yun naman po ay para sa ating physical wellness. Dahil kailangan po natin maging balanse sa aspeto ng ating buhay at higit na napakahalaga na unahin natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang ating plano, ginagawa sa ating buhay, dapat lang na ang sentro nito ay ang ating Panginoon. Kahit naglo-low card pa tayo, dapat na ang Panginoon ang unahin natin
sa lahat ng pagkakataon. Patuloy po tayo, no? Ang sabi po dito, we are the people of Israel in 640 BC hearing this, but as students of God's Word, we can also find comfort in Zephaniah's words. Di ba po, no? We find comfort dun sa verse na binasa natin. Lalo na kung nasa oras ka ng mga problema, pagsubok, sakit karamdaman, depression, anxiety, fear. Pag nabasa mo to, talagang mabubuhayan ka ng loob at mai-inspire ka na bumangon, lumaban ulit, di ba? Kasi dito nire-remind tayo na nasa piling natin si Yahweh, ang ating Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Na kapag sa kanya natin ipinagkatiwala ang ating buhay, ay tunay na tayo ay magtatagumpay. At nagagalak siya. At ang pag-ibig niya ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Hindi po ba? Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, at actually nung dumating pa lang siya na ipinanganak siya ng isang birhen, ay talagang nandun na yung hope, nandun na yung love sa ating lahat. Dahil ginawa ito ng Diyos kasi mahal niya tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him shall not perish, diba? And have an everlasting life. So yun yung pag-ibig ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Ng isang buhay na walang hanggan. Lalo na nung napako na siya sa krus. Namatay at inilibing kasi yun yung patunay na tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. At nung nabuhay siya mag-uli, doon talaga din nakita natin na talagang buhay ang Diyos natin. Diba? At hindi siya nanatiling patay. At siya ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Kasi siya lang yung nabuhay na mag-uli. Wala pong iba. Diba? Kaya dapat lang na siya ay papurihan at bigyan ng pagpapasalamat at nang ialay natin ang ating buhay natin sa Kanya. Because yun yung dapat natin gawin bilang pagsunod sa Kanyang kalooban. And we know that God came into our midst through Jesus, that He gave us His Spirit when we believe. Diba? Talaga naman pong sa ating panahon ngayon, si Jesus Christ ang ating naging pamagitan. Siya ang ating naging daan upang tayo makalapit sa Diyos, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi niya nga, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sabi sa John 14:6. At tunay po, no, sabi sa John 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ang puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Yan si Kristo, yan si Jesus Christ, di ba? Siya yung naging tao ang salita ng dahil sa Kanya. At tunay na nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya yung puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Diba nang dahil kay Kristo tayo ay natubos sa ating mga kasalanan, tayo ay nakalaya sa mga kasalanan ito. At ang pinakamasaya doon yung buhay na walang hanggan, na tinatamasa natin ngayon bilang mga anak niya. Kasi hindi po lahat ng tao ay nararanasan ng kapayapaang meron tayo nung tayo tumanggap sa Kanya bilang Diyos natin at ating tagapagligtas. And yun doon natin makikita na binigay siya ng Diyos sa atin para paniwalaan at panampalatayanan. At sinabi din sa Galatians 4 verse 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi po ba? Simula nang tayo ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, ay natutunan natin na magpakumbaba. Natutunan natin na luwalhatiin ang ating Diyos ng dahil kay Kristo. At dito po ay
masasabi natin na anak na tayo ng Diyos kasi tayo ay tumanggap na sa Kanya, di ba? Nagkaroon na tayo ng bagong buhay. The old has gone, the new has come. Isa na tayong bagong nilalang na sumusunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Bagamat hindi perpekto, pero merong Diyos na perpekto and faithful sa ating buhay na siyang gumagabay at nag-iingat sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And also, we also know that we are deeply loved by God. Sabi sa 1 John 4:16, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Naniniwala ba kayo na tunay na iniibig tayo ng Diyos? At ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating puso, mananatili ang Diyos sa atin. Kasi ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Kasama po sa sinasabi yung pag-ibig din natin sa ating kapwa. Kasi kung hindi natin kayang magmahal ng ating kapwa, lalo na ang ating mga kaaway na iniutos din ng Diyos na love your enemy, ay saka natin makikita na ang Panginoon ay nananatili sa ating puso. Yun ang sukatan eh. Di ba? Paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang magmahal ng iyong kapwa? Paano mo sasabihin na mahal ako ng Diyos kung hindi mo kayang magpatawad? Paano mo sasabihin na mahal ako ng Diyos kung hindi mo kayang magmahal ng mga taong hindi ka ibig-ibig? Di ba? Kasi doon natin mapapatunayan yun eh. Paano nga ba tayo sa harapan ng Diyos pagdating sa pag-ibig? Kasi kapag nag-uumapaw na yan, alam mo yung baso na punong-puno ng tubig. Tapos, makikita mo, parang ganito, di ba? Itong baso na to. Kapag punong-puno ng tubig yan, mag-uumapaw yan. Tatapon talaga yan. So, kung parang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, pag puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, sa ayaw mo at sa gusto, mag-uumapaw yan. Ibabahagi mo yan sa iba. Diba? Kasi wala ka ng paglagyan eh. So, ibibigay mo sa iba. Ipapadama mo sa iba. Pero kapag wala ka ng pag-ibig ng Diyos, anong ibibigay mo? Wala ka nga. Diba? Kasi yung pag-ibig ng Diyos talagang yun ang isa sa patunay na nananatili ang Diyos sa buhay natin. Kasi, paano kang makakangiti sa mga problema kung wala kang pag-ibig ng Diyos? Paano mong mapapatawad ang taong nagkasala sa iyo kung wala kang pag-ibig ng Diyos? At paano ka rin matututong humingi ng tawad sa taong nagawan mo ng mali kung wala ka rin pag-ibig ng Diyos? Diba talagang, alam mo, ang turo ng Diyos up and down, upside down. Kabaligtaran palagi yung para bang, sabi nga, to be a Christian is not hard but impossible. Not only hard but impossible. Di ba talagang napaka-imposible ng mga inuutos ng Diyos at imagine mo, mahalin mo ang iyong kaaway. Naku po, Lord, di ba parang dapat ang kaaway inaaway. Pero sa Panginoon, ang iniutos niya, love your enemy, mahalin mo kaaway mo. So, hindi madaling gawin yun. Diba? Kasi pagka tungkol sa kaaway ang pinag-uusapan, ang umiiral dyan, pride. Hindi love. Hindi humility. Hindi forgiveness. Diba? Kaya, hindi madali talagang sumunod sa Panginoon. Pero, kapag nasa atin ang Panginoon, kakayanin nating makasunod sa Kanya. Dahil yun po ay tanging Diyos lang nakakagawa ng nagawing posible ang imposible. Diba po? Sa totoo lang, kung away at away ang habol, sa lumang buhay siguro natin, mang-aaway tayo. Diba? Pagka prinubok ka, hindi pwedeng hindi ako medyo nakantigan ng konti. Hindi pwedeng hindi ka aalma. Diba? Hindi pwedeng hindi ka magagalit, hindi ka masisinghal. Ganun tayo nung araw sa lumang buhay natin.
Pero ngayon na nasa Panginoon na tayo, gustuhin mo man lumaban, gustuhin mo man sumagot, gustuhin mo man mang-away, pero hindi na po yun ang mangyayari kasi hindi na yun yung laman ng puso natin, di ba? Hindi na yun yung laman ng isip at puso natin. Ang laman na nito ay ang pag-ibig na ng Diyos na siyang naghahari sa ating buhay. Kung kaya't ibang-iba na ang magiging pagkatao mo. Kaya pinagtatakahan ng maraming tao yan. Di ba? At ito yung mga bagay na sinasabi ni ni Sephaniah sa mga taga-Israel nung panahon nila. At kung mapapansin natin, lahat ng sinasabing ito ay may kinalaman din sa buhay natin ngayon. Diba? Kasi tunay na hindi nagbabago ang ating Diyos. Yung pag-ibig na pinadama niya sa mga taga-Israel noon at sa mga sa mga tao sa New Testament, ay siya pa rin pag-ibig na pinapadama ng Diyos sa atin ngayon, sa ating henerasyon. Walang nabago doon. Because our God is He is our Omega. Di ba? Siya yung simula at siya rin ang wakas. Siya ang noon, ngayon at bukas. Walang magbabago doon. Ang Diyos, kailanman, kahit ano pa man ang ugaling pinapakita natin sa Kanya, kahit na nagbabago tayo nagbabago tayo. Di ba? Kahapon, love na love natin si Lord. Ngayon, biglang nagkaroon ng konting problema, nabawasan yung love kay Lord. Di ba? Ganun tayo eh. Di ba parang, pag yung magkaroon lang ng konting aberya, problema, nawalan ka lang ng pera, nag-iiba na yung reaction mo, nag-iiba na yung ugali mo, nagkakasungay ka na eh, di ba? Pero ang Diyos hindi ganon. Ang Diyos nananatili sa kanyang pag-ibig sa atin, lalo na sa mga taong punong-puno rin ng pag-ibig mula sa Diyos. Hindi siya nagbabago eh. Tayo, konting lang, ang dali-dali nating magbago. Ang dali-dali nating magalit, ang dali-dali nating mainis. Konti lang na makarinig tayo na hindi natin nagugustuhan, nagre-react tayo kaagad. Hindi ka man magsalita, pero bubulong-bulong ka naman. Di ba? Nagmumurmur ka. Ganun tayong mga tao eh. Pero ang Diyos, kailanman di nagbago. Kahit na nagkasala tayo, kahit na nagkamali tayo paulit-ulit, pero ang Diyos, yung pag-ibig niya, yun at yun pa rin. Mananatili siya doon. Kasi Diyos siya eh. Diba? Hindi siya tao. Doon isang patunay yun eh. Na hindi tao ang Diyos. Kasi hindi tao si Kristo. Kasi maraming mga paniniwala na si Kristo ay tao. Tao lang siya. Hindi po siya tao. Kasi kung tao lang siya, ditulad natin siya, sana yung pabago-bago. Eh, Diyos siya eh. Kaya nananatili yung pag-iibig niya sa atin no matter what. Kahit na magpakasama tayo, mamahalin pa rin niya tayo, minahal niya tayo simula pa noon hanggang ngayon. At patuloy pa rin niya tayong mamahalin kahit na tayo ay nagkakasala. Kaya nga, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya, lumapit, isuko ang ating buhay sa Kanya, at hayaan nating pagharian niya tayo. Pero kung hindi natin yung gagawin, tayo rin ang mawawalan. Diba? Kailangan natin lumapit sa Diyos because we need Jesus Christ. We need to seek God because He is our strength and He is our Jehovah Rapha. He is our strength, our Savior, Redeemer, Conqueror, Prince of Peace, Emmanuel. At yun ang tunay na katotohanan ng buhay natin. And also, Paul teaches that the peace of God will guard our hearts and minds in Christ Jesus when we pray to Him. That's why gusto ng Diyos na lagi tayong nananalangin kasi i-guard ni Lord yung heart natin at ang isip natin. Para nang sa ganun, magkaroon tayo palagi ng kapayapaan sa ating buhay. Anong sabi sa Philippians 4 verse 6 to 7? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
'Di ba? Ang sarap naman ng pangako ng Diyos na anumang bagay, 'wag tayong mabalisa. Imbes na mabalisa tayo, imbes na mag-worry ka, mag-alala ka, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Be grateful sa lahat ng bagay. Kasi alam nating ang Diyos ay Diyos natin noon, ngayon at bukas. So, dapat lang na magpasalamat tayo kahit na dumaranas tayo ng pagsubok, na kahit dumaranas tayo ng mga kabigatan sa buhay natin, kahit may sakit ka ngayon, be grateful. Lord, thank you. Kasi dahil sa sakit na 'to, kaya ako nagkaroon ng oras para manalangin. Kaya ako nagka-oras para kausapin ka, 'di ba? Kasi minsan sa sobrang kabisihan natin sa buhay natin, wala na tayong panahon para kay Lord. Hindi na natin siya nakakausap through prayer, hindi na natin siya nakakausap sa pagbabasa ng Bible kasi wala na tayong oras para gawin ang lahat ng ito. Kaya minsan maiisip ko, "Lord, thank you nilagnat ako." Kasi kung di ako nilagnat, di ako nakahiga ngayon at hindi ako nagdadasal sa'yo ngayon. Thank you, Lord. Nagkaroon ako ng ganitong sakit kasi kung hindi dahil sa sakit na 'to, hindi ako nagkaroon ng mas malalim na relationship sa'yo. Hindi ko mare-realize na ikaw pala ang kailangan ko sa buhay kong ito, 'di ba? Yun yung lagi ko sinasabi tulad ko, dati hindi ko kayang sabihin, "Lord, thank you na-stroke ako." Pero ngayon kaya ko ng sabihin na, "Lord, thank you na-stroke ako." Kasi kung hindi ako na-stroke, hindi ako lumalim sa aking relationship sa'yo. Hindi kita nakita at posible kung di ako na-stroke hanggang ngayon, hindi pa rin kita nakikita. Hindi ko pa rin nakikita ang kaluwalhatian mo sa buhay ko. Hindi ko pa rin nakikita ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Hindi ko pa rin nakikita na dapat ko palang ipagpasalamat ang lahat ng meron ako, maliit o malaki, na blessing ay dapat kong ipagpasalamat sa'yo. Hindi ko makikita ang presensya mo kung hindi ako na-stroke. Hindi ko makikita ang contentment, yung totoong contentment sa buhay ko kung hindi ako na-stroke. Alam mo, sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Minsan, mahirap yung pinapadanas sa atin, di ba? Pero, sabi niya, may dahilan ng Diyos sa lahat ng bagay at oras na nangyayari sa buhay natin. Kaya dapat tayong maging mapagpasalamat, especially when we pray. Kaya nga, pag nagpipray ka, dapat humingi ka ng tawad, yung outline na CAST, C-A-S-T, yan. C is for confession, A is for adoration, S is for supplication, T is for thanksgiving. So, hindi naman kailangan pagsunod-sunurin mo yun. Depende sa laman ng puso mo kung ano agad gusto mong sabihin sa Diyos. Kung sa umpisa pa lang gusto mo na magpasalamat, then thank you, Lord. Thank God, di ba? O gusto mo nang i-glorify si Lord, i-worship si Lord, then worship, honor, and glorify the Lord. Ang mahalaga ay nandun yung apat na yun, na we need to seek God, adore Jesus, adore God, magpasalamat tayo, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, and then, saka yung supplication, di ba? Yung mga hiling natin. Kasi sinabi ng Diyos, na hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang kailangan lang, humingi tayo. Kasi paano tayo diringgin ng Diyos kung hindi tayo lumalapit, hindi tayo nagdadasal, 'di ba? Kasi yung paglapit sa Diyos ay isang sign ng pagpapakumbaba. Na ibig sabihin, kaya ka lumapit because you need Jesus, you need Him. Kasi hindi ka naman lalapit kung hindi mo siya kailangan, 'di ba? Maraming gano'n. Kagaya ko noon, di ako lalapit kasi feeling ko hindi ko pa siya kailangan. Pero pagka nagkasakit na ako, doon ko naramdaman kailangan ko siya. Di ba? Kailangan pa bang hintayin na magkasakit ka para malaman mo kailangan mo si Jesus Christ? Kailangan mo siya sa buhay mo? Huwag na natin hintayin na dumating yung mga pagsubok na mabibigat para lamang tumawag tayo sa Kanya. Kaya nga araw-araw ng buhay natin, moment by moment, we can talk to the Lord, we can communicate, and we can ask. Diba? Sabi niya, ask and you will, seek and you will find, diba?
Ask and you will receive. So kung hindi tayo tatawag, hindi tayo mananalangin, ay hindi malalaman ng Diyos, although alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Eh, gano'n naman pala Ate Mabs, eh, bakit pa ako lalapit, bakit pa ako magdadasal? Alam na pala ni Lord yung lahat ng kailangan ko, eh. Kaya mo kailangan lumapit dahil gusto mong ipaalam sa Diyos na, Lord, kaya ako lumalapit because I need you. Gusto kong ipadama sa'yo, kailangan kita. And I fully depend on you. At nagpapakumbaba ako sa paglapit kong ito dahil naniniwala ako, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kayang gawin sa buhay ko. Yun. Kaya ka lumalapit. Kasi meron ka nung kapakumbabaan. Kasi pag di ka lumapit sa Diyos at hinayaan mo, alam na niya yun. Pride yun. Diba? Eh alam natin ang pride, kabaliktaran ng humility. At kapag may pride, walang love. Kapag may pride, full of hatred yan. Full of anger. Kasi hindi ka magkakaroon yan kung pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa puso mo. Wala yung pride. Diba? Kaya sabi dito, so although we are not Sepanaya's original audience, we can find comfort in knowing that God is the same throughout all generations. Kahit anong henerasyon pa yan, Gen X ka, Gen Z ka, Millennials ka, Baby Boomer ka, ikaw pa man yung mga tao o audience ni Zephaniah nung panahon ng 640 BC, ay itong mga mensaheng pinag-uusapan natin still can comfort you, can comfort us. Makakatulong ito. That's why we need to read the Bible every day. Meditate on it day and night. Kasi if we will not read the Bible at hindi natin ito pagninilayan, ay hindi natin malalaman ang mga pangako ng Diyos at ang kanyang mensahe at ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Diba? Doon tayo kumukuha ng lakas. Sa totoo lang, itong ating pagdi-devotion every day ay tunay na nakakapagbigay sa atin ng kalakasan, ng hope. Kung kaya tayo nagpapatuloy, nagpakinig, manood, magbasa. Kaya nakabase sa Bible ang ating pinag-aaralan. Hindi po ito, basta lang natin, naisip natin na, okay na to. Di ba? Hindi. Lahat yun nakabase sa salita ng Diyos. Kasi dito talaga tayo kumukuha ng lakas. Dito tayo tumitibay, tumatatag sa ating pananampalataya. At kung hindi natin iaangkla ang buhay natin sa salita ng Diyos, ay talagang mananatili tayong mahina. Mananatili tayong takot. Mananatili tayong aligaga. Mananatili tayong sa atin pong kahinaan. Diba? Kaya thank God kasi meron tayong pagkakataon na gawin ang bagay na ito. May lakas tayo, may resources tayo, mayroon tayong cellphone, may internet tayo na pinoprovide ng Lord. Thank you, Jesus. Diba? Kung wala ito, hindi niyo ako maririnig. Hindi tayo magkikita-kita. At salamat sa Diyos sa kalayaang ito. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon ay pwede natin gawin ito. Sa ibang bansa, hindi ito allowed. Diba? Binaban ang lahat ng bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos. Pero purihin ang Panginoon dahil dito sa ating bansa ay malaya tayo. Nakakapagpuri, nakakapag-share ng Word of God kahit sa ganitong platform. And praise be to God. Glory to God. Diba? Kaya nga huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. If you have that opportunity to share the Word of God through this platform, please do so. Huwag kang panghinaan ng loob na hindi mo ito maibahagi sa Diyos. Diba? Kung hindi mo kayang mag-share ng katulad ng ginagawa ko, at least mag-share ka ng mga verses sa iyong account, sa iyong FB account. Punuin mo ang iyong newsfeed, ang iyong Facebook ng salita ng Diyos, ang iyong story. Diba? Kasi yung mga tao na, Ate Mams, hindi ko kayang ginagawa mo na nagsasalita ng ganyan, live, gano'n. So, kung hindi mo kaya mag-live, mag-record ka.
Kung hindi ka naman makapag-record, mag-share ka ng mga videos ng ibang tao tulad ng video na 'to. I-share mo 'yan sa iyong mga mahal sa buhay. Kung sa tingin mo nakatulong 'to sa'yo, na-bless ka at nararamdaman mo makakatulong din 'to sa iba, then share it. Basta maging maingat lang sa mga sinishare ninyong videos kasi lalo na po sa social media, ginagamit din 'to ng kaaway upang makapanlin lang. Kaya marami ring ginagamit ng mga bulaang propeta para makapagbahagi ng mga maling katuruan patungkol sa Diyos. Kaya ingatan din po natin yung mga ating sinishare. Kaya napakahalaga na you know the Bible. You read the Bible every day para kung may makita ka na maling impormasyon, parang duda ka sa verse na ginamit niya, you can check the Bible. Double check. Tingnan mo, tama ba yung verse na sinabi niya? Tama ba yung mga sinasabi niya? Before you share anything in social media, you pray. Pag-pray mo, Lord, ito bang isa-share kong video na to ng taong to ay tunay na mula sa'yo? Ito ba'y makakatulong sa mga tao o ito isang bulaan? Tulungan mo ko to discern, Lord. Tulungan mo ko, Lord, na maunawaan ko. Give me the wisdom, Father God. Di ba? Kasi limitado pong kaalaman natin. Minsan kahit nabasa na natin sa Bible, pero parang meron ka pa ding agam-agam na totoo ba to? So you pray. You need to pray. Kung talagang hindi ka sigurado, huwag mo na lang i-share. Kasi baka mas lalo pa ito maging katisuran ng iba. Okay po? At mag-seek kayo ng help sa inyong mga leaders sa church. Saan man kayo nagsisimba, saan man kayo nag-a-attend. You seek help. Kapag meron kayong mga bagay na hindi naiintindihan about the Word of God, ako ganun po ugali ko eh. Sinusulat ko yan. Tapos, tinatandaan ko para pag nagkita kami ng pastor ko o nakita ko mga leaders ko, itatanong ko yan. Diba? Kasi gusto ko malinawan. Kung di ko man itanong, i-research ko yan. Hahanapin ko yan sa Bible. Hahanapin ko yan sa internet. At pagtutugma-tugmain ko yung mga bawat nakuha ko. At kung di pa rin ako sigurado, talagang ilulud ko sa Diyos at Lord, tulungan mo ako. Ulit-ulit ko yung itatanong sa Kanya. At tunay naman po, sinasagot ako. Hindi man ako sagutin sa sarili kong research. Bigla na lang pag-attend ko ng worship service, aba, yun yung topic ng pastor. Tapos, ini-explain niya. Wow, thank you Lord! Nasagot ako. Di ba? Kasi hindi ako talaga tumitigil. Hanggat hindi ko naiintindihan yung bagay na yun. Patuloy ako nagsisik kay God. At humingi ako talaga ng gabay. Kasi ayokong malito ako. At ayoko rin maging kalituhan ng iba. Ang isi-share ko sa inyo o sa ibang tao. Di ba po? Thank you Lord. Thank you Jesus. Good morning Ate Sally, Ate Lucy, Ate Jinky. Good morning, good morning. So sabi dito, our God is still in our midst. He still rejoices over us and He still covers His children with His unending love. Diba? Ang Diyos laging may kagalakan sa kanyang puso para sa kanyang mga anak. Ganun siya masaya para sa atin. Gusto niya yung, lalo na kung napiplease natin ang Diyos, talagang napapangiti natin ang Panginoon at He rejoices over us. Siya pa rin yung Diyos na laging masaya para sa atin, walang ibang inisip kundi ang ikabubuti natin, walang ibang inisip kundi ang maligtas tayo, diba? Kaya nga hindi tumitigil ang Diyos sa buhay natin eh. Napansin nyo? Yung mga pangyayari sa ating buhay, lahat yan may kadahilanan. Isa sa mga kadahilanan yan, may itinuturo ang Diyos sa atin upang tayo maging matuwid sa pagsunod sa Kanya. Kaya huwag tayong malungkot sa mga nangyayari sa atin. May mga dahilan yan. At kailangan mo lang na maging pasensya sa paghihintay sa kanyang sagot. Ituturo pa rin ng Diyos sa iyo yan. At bibigyan niya pa rin niya ng linaw kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. Kaya huwag kang titigil sa pananalangin. He is still, sabi niya dito, He still covers His children with His unending love. Di ba, ang sarap ng ganon, na ang buhay mo ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, na hindi talaga siya nagmamaliw, hindi siya nangiiwan, hindi siya nagpapabaya. And He is still our mighty God, and He cares for those who come and call on Him. Concern niya tayo, kasi love niya tayo eh. Na kaya kapag lumapit ka,
pakikinggan ka niya. Kaya yun yung sinabi niya, di ba, sa Philippians 4, verse 6 to 7 na binanggit natin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hindi bingi ang ating Diyos kasi buhay siya. Hindi siya isang bato na hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Buhay ang ating Diyos. Kung kaya't kapag humingi ka, naririnig ka niya, nararamdaman ka niya dahil buhay siya. Diba? Ang sarap ng ganong pakiramdam na alam mo na kapag nagdasal ka, yung dinadasalan mo, naririnig ka. Alam mo na buhay siya. Alam mo, may mga pagkakataon ako pag nag-pray, parang nararamdaman ko, niyayakap ako ng Diyos. Nararamdaman niya rin ba yun? Yung bang, na wala na akong masabi, kundi umiiyak na lang ako. Na hindi ko alam bakit ako umiiyak. Tapos ramdam na ramdam ko yung yakap niya. Na after ko mag-pray, hindi ko rin maintindihan yung nararamdaman kong kagalakan, kapayapaan, na para bang tapos na yung problema kahit nandyan pa. Na para bang magaling na ako kahit nandyan pa yung sakit. Alam mo yun? Na talagang, alam mo, ang makakaunawa lang sa sinasabi ko, yung mga tao nararamdaman din yung nararamdaman ko sa mga pagkakataon pag nagdadasal tayo. Kaya nga dapat yung pagdadasal, huwag mong baliwalain na para bang, okay, hindi na natin ako sa kapag-pray na ako, okay na yun. Yung bang, kasi nagmamadali ako kasi busy ako. Please find time to pray. Yung prayer na may lalim. Yung talagang ang kinakausap mo buhay. Yung pag-uusap na alam mong naiintindihan ka ng kausap mo. Yung alam mong yung kausap mo mahal na mahal ka. Yung kausap mo alam mong punong-puno ng kagalakan. Yung kausap mo alam mong tagapagligtas mo. Yung kausap mo alam mong nagpo-protekta sa'yo. Nagpo-provide sa'yo. Eh talagang, alam mo yung prayer na ang sarap sa pakiramdam. Kagabi sobrang yung sa aming prayer night watch kagabi. About healing. Sobrang hindi ko na-expect yung gagawin ng Lord kagabi. Sabi ko, Lord, ang ganda ng topic ngayong gabi. Nag-prepare ako ng mga prayers ko. Kasi yung mga tao na pagdadasal ko. Pero alam nyo, iba yung ginawa ng Diyos. Yung time na pagpananalangin. And I praise God kasi sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Gusto mo kaming ayusin on our personal level, on our spiritual level, at gusto mo mas lumalim pa kami sa relationship namin. Kasi ang gusto talaga ng Diyos habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik ay maging Christ-like tayo. Yung unti-unti, tunay na nababago tayo in accordance sa design natin. Yung bumalik tayo din sa talagang pagkakalita natin. And thank you, Lord. Damang-dama ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin kagabi. Sabi ko, Lord, thank you talaga. Kaya napakasarap ng time na meron kang oras na inilalaan sa Kanya to pray. Prayer na talagang mararamdaman mo siya hanggang sa kaibaturo ng puso mo. Yung Kanyang presensya. Thank you, Lord. Pag na-reach mo yung ganong peak ng hindi mo na maintindihan kung ano yung nararamdaman mo, yung saya, yung kagalakan na meron ka sa puso mo after mong mag-pray. Thank you, Lord, talaga. And I hope na dumarating din kayo sa ganung punto ng pananalangin ninyo. At hindi man yung madalas, pero at least, diba, magkaroon ka ng ganung oras sa Panginoon. Yung sobrang lalim na naramdaman mo siya ng todo-todo sa buhay mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So today, take some time to thank God for His faithfulness and reflect on His unchanging character. Then,
Reread Zephaniah 3:17 and speak that verse out loud over yourself and your family. Ulit-ulitin mong basahin, banggitin ng mas malakas yung Zephaniah 3 verse 17. Kung pwedeng isulat mo yun sa isang bond paper, idikit mo sa wall para lagi mong maaalala at lagi mong babasahin, lalo na sa panahong pinanghihinaan ka. I-declare mo yan, di ba? Basahin mo ng malakas nang sa ganun ay ma-feel mo ng hustong pag-ibig ng Diyos sa'yo para alam mo ang buhay na ito ay punong-puno ng pag-asa sa piling ng Diyos. Malakas ka, magaling ka, wala kang karamdaman. Problema mo, may solusyon na because may Diyos na nagmamahal sa iyo at tunay na tutulong sa iyo upang pagtagumpayan mo ang lahat ng yan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord. Sobra po kami nagpapasalamat sa napakaganda mong mensahe ngayong umagang ito. Salamat sa mga itinuro mo, Lord. Salamat sa muli mong pagpapaalala sa amin kung sino ka sa buhay namin at kung ano ang kaya mong gawin. Na tunay na ikaw ang aming katagumpayan, ikaw ang aming buhay at kalakasan. Salamat, Lord, sa kagalakan mo para sa mga buhay namin. Salamat, Lord, at nakikigalak ka sa aming buhay. Thank you, Lord, kasi concern mo kami. Nawa, O Diyos, lagi namin itong panghawakan nang sa ganun, hindi kami panghinaan. Nang sa ganun, Lord, lagi kami punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kapayapaan sa aming puso. At nang sa ganun din, Lord, maibahagi din namin ito sa iba, sa mga taong pinanghihinaan din ng loob, sa mga taong natatakot, sa mga taong ayaw ng lumaban. Nawa, O Diyos, maging inspirasyon kami sa mga mahal namin sa buhay. Nawa ay huwag kaming maging katisuran, bagkus kami ay maging kalakasan din nila sa pamamagitan mo. Lord, thank you po talaga ng maraming. Tunay na buhay ka, O Diyos. Thank you, Jesus. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood pa nito. Hindi namin alam kung hanggang saan aabot ang video na ito, Lord God. Pero ganun pa man, dinadalangin namin yung mga taong makakapanood nito at ang nanonood nito sa kasalukuyan, Lord. Tulungan mo po sila. Alam ko, O Diyos, ikaw lang ang tunay na kailangan nila sa kanilang mga buhay. Ikaw lang ang makakapagpabago ng kanilang buhay, ng direksyon ng kanilang buhay. Ikaw ang kailangan nila, Panginoon, above everything. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na makapagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Ano man ang kanilang kailangan, Lord, sa mga sandaling ito, i-provide mo, Panginoon. We believe, Father God, na walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Nawa, makita namin ang presensya mo at kapangyarihan sa aming mga buhay, sampu ng aming Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. I-bless mo po, Father God, ang ating Loves TV family, ang God Loves You Movement Ministry and Family, ganun din, Lord, ang Global Life University, ang God First Christian Ministry International, at ang bansang Pilipinas, Lord, ay patuloy namin idudulog sa iyo. Dito kami naninirahan, Panginoon, kung kaya't ingatan mo ang bansang ito at ang marami pang bansa sa buong mundo. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na makakagagawa ng mga gawing posible ang imposible. Dahil naniniwala kami, Lord, ikaw ang may control sa lahat ng bagay. So take charge, Lord, and take control of everything sa mundong ito. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay at ang mga leaders, mga pastors sa lahat ng bansa, sa lahat sa buong mundo, Panginoon. At ang mga leaders at ang mga lingkod mo, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo at patuloy, Lord, na umaasa lamang sa iyo at dumidepende sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo matalis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Napakabuti mo, O Diyos. Thank you, Father God. Muli, basahin po natin ang buong chapter 3 ng Zephaniah. Para na sa ganoon, mas maunawaan pa natin ang kabuuan
ng konteksto ng ating pinag-aralan ngayon. Kung kaya niyong basahin yung buong aklat ng Zephaniah, mas mainam, 3 chapters lang yan. Napaka-iksi lang po. At napakabuti ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nawa po magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag kayong panghihinaan ng loob, laban lang ng laban. Dahil kakampi natin ng Diyos natin buhay. Dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you po. Bukas po, wala po tayong devotion bukas na live. Magpo-post na lang po siguro ako ng video or ng message sa atin pong devotion for tomorrow kasi meron po kaming face-to-face ng ating pong Thursday group, ng ating mga ka-fellowship bukas ng umaga. Isama niyo po kami sa panalangin na magkaroon po ito ng katugunan at ng matuloy at magkaroon ng maayos na pagbiyahe sa bawat isa sa amin bukas ng umaga. Salamat po at matutuloy na rin ang aming pagkikita-kita bagamat hindi kami kompleto. Pero sabi nga, ang lahat ng bagay ay may dahilan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Purihin ng Diyos. So, maraming salamat po. Kita-kita po tayo on Monday. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. And see you again on Monday. Sa Sunday po, huwag kalimutang mag-attend ng church. Thank you. God bless po. Always remember, God loves you. Maraming salamat po sa lahat ng nakisabay sa ating pong devotion ngayong umaga. Bye-bye. God bless po.